Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga karibin natin, bagsak lahat or bagsak na lahat. Kongreso na tarantana, burado ang traidor. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagtetrending na mga balita dito po sa mundo ng social media. Unahin na nga po natin itong si President Bongbong Marcos Jr. Ito po ang pahayag mga kababayan: Marcos not pushing for Sara Duterte's impeachment trial in Senate, says Palace. Yan mga kababayan, 2 hours ago mula po sa GMA News. President Bongbong Marcos Jr. is not pushing for the impeachment trial of Vice President Sara Duterte in the Senate. Malacanang said after being asked if the administration is confident in pursuing the impeachment trial of Vice President given the incoming composition of the Senate after the 2025 midterm polls. Yan mga kabayan. Pero base po dito sa mga comment, no? Parang mas marami pong nagsasabi na ito pong statement na ito ay baka yung sinasabi ring, di ba? Yung hindi makikipag-coordinate sa ICC, di ba? Parang ganun lang yun eh. Di ba? Paiba-iba po kasi ang statement, no, ng ating presidente. No, minsan wala talaga eh, no? Kadalasan wala talagang natutupad sa kanyang mga sinasabi. Or kabaliktaran po ang nangyayari sa kanyang mga sinasabi mga kababayan. So wag lang pakakampante si Vice President Sara Duterte sapagkat no, lahat po ng sinasabi ng presidente ay kabaliktaran ang nangyayari. Alright? Ano po ang inyong opinion dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang. At eto, grabe naman itong balitang ito mga karibin natin. Basahin ko para sa inyo Marcos admin borrows 25 billion pesos from local lenders amid peaceful election result. Ano naman? Yan yung pinagtatako. Ano ba ang koneksyon ng pangungutang ng Pangulo sa peaceful na election result? Di ba? Manila Bulletin Business 7 hours ago mga kabayan, the Marcos administration has successfully borrowed nakautang na pala. Borrowed 25 billion pesos from domestic lenders through short-dated debt papers. With creditors' appetite remaining relatively high despite the drop of interest rate following the peaceful result of midterm election. Anong connect? Diba? Ano kaya ang connection, no, ng peaceful result ng eleksyon dito po sa pangungutang ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr.? Ano ba ito? Para magkaroon lang ng story. At Tuesday's auction on May 13, the Bureau of Treasury fully awarded its 25 billion pesos treasury bill offer. Total bid reached 70.3 billion, which were almost 3 times the amount offered. Yan mga kababayan. Ano pong inyong opinion dyan? Hindi ko po nakikita ang koneksyon ng pangungutang sa peaceful election result. Okay? Kayo na po ang bahala. Ano pong inyong komento dyan? I-comment nyo na lang. At eto pa. Provincial Board of Canvassers sa Leyte. Official nang ipiniroklama si House Speaker Martin Romualdez na nanalong kandidato ng 1st District ng Leyte. Bakit may kalaban ba at talagang nanalo? You know what mga kaubayan, pag mga ganitong walang mga kalaban, no? Walang kalaban sa kanilang pagtakbo, no, sa politika. Dapat pagpasa pa lang po ng COC, ideklara ng pangapanalo yan eh. Diba?
Huwag nang paabutin sa mga ito, kahiya-hiya lang. Pataas-taas pa ng kamay, wala namang lumaban. Biruin mo mga kababayan, correct me if I'm wrong, ha? 70,000 lang po ang bumoto. Ha? At magiging House Speaker na naman ulit kung sakasakali. Ha? Tapos, gigipitin si Vice President Sara Duterte, 70,000 votes lang, ha? Gigipitin yung mga senador, makikipag-away sa mga senador. I mean, di ba? Di ba? Siya ang magdidesisyon sa buong House of Representatives. 70,000 votes lang. Dapat ang maging House of Representatives, mga kababayan, yung talagang mas malaki ang mandato. Yung siguro mga nakakuha ng 500,000 votes, di ba? 400,000 votes, 1 million votes. Hindi po yung 70,000 votes, nakakahiya. Para ka maging speaker, 70,000 votes na. Nako po naman mga kababayan. No, kayo, dyan sa House of Representatives, sa Kamara, hindi ba kayo nahihiya? Pamumunuan na naman kayo ng 70,000 votes lang ang nakuha. Samantalang kayo, hundreds of thousand ang nakuha nyong boto. Di ba? Yan ay opinion lang po natin, no? We don't know the basis, no, of selecting the House of Representatives, House Speaker, no? Baka may basbas siya ng Pangulo, wala tayong magagawa. Pero pinagbobotohan yan sa Kongreso, di ba? To become a House of or Speaker of the House, mga kababayan. Alright? Ano po ang inyong opinion dyan, mga karibin natin? I-comment nyo na lang. Nako, eto pa. Eto, si Jose Castro nagsalita na naman po. Ang trabaho po nila ay para sa bayan, para sa taong bayan, at hindi para sa iilang interes. Talaga, talaga naman no? Sana ganun din po kayo dyan sa Malacanang, no? Ang trabaho po ninyo rin ay para sa bayan at hindi para sa iilang interes lang. Hindi yung puro Duterte lang ang inyong minamasa. Parang, di ba pa, yung parang tinapay, minamasa-masa nyo. Pinaiikot-ikot nyo lang ang mga issue, pero at the end of the day, Duterte talaga ang target nyo dyan sa Malacanang. Sana all, di ba, nagtatrabaho para sa bayan. So ito, basahin po natin ang sabi po ni Castro. So anumang kulay yan, wini-welcome po talaga ng Pangulo na magkaisa ang bawat leaders natin para tugunan kung anuman ang problema at mabigyang solusyon ang pangangailangan ng mga kababayan natin. Alright, palakpakan po natin kung ganun po ang gagawin, di ba? Kung ganun po ang gagawin, palakpakan po natin. Pero kung parehas po sa inyo ang ginagawa, wala na kayong bukang bibig kung di Duterte, paninira sa Duterte. Aba, tingnan natin itong new set of senators, mga kababayan, no? Kung ano po ang kanilang magiging sistema, di ba? Kasi yung naging sistema ng nakaraang administrasyon, parang nag-focus lang din sa Duterte, mga kababayan, no? So ngayon, baka sakaling magkaroon po tayo ng bagong Speaker of the Senate President, no? Baka lang naman, diba? Baka palitan nila si Senate President Escudero, baka mayroong gumandang flow, di ba? For example lang, magkakaroon sila ng bagong Senate President. Aba, kung para sa akin mas pabor ako na maging Senate President si Congressman or si Senator Marcoleta, mga kababayan, di ba? Para talagang matindi, di ba? Matindi po talaga pag si Senator Marcoleta ang naging Senate President. Alright? Okay, mga karibin natin, ano pong inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang. At ito, Comelec Chairman George Garcia, eleksyon ng 2025 mas mapayapa kumpara sa mga nakaraang halalan ayon sa Comelec. Do you agree, mga kababayan? Pero kasi may napanood ako nagbabarilan doon sa, di ba?
Oh, meron ding gulo pero siguro ko mas marami nga lang siguro ang gulo ng mga nakaraang eleksyon. No? Kaya nasasabi ni COMELEC Chairman George Garcia na mapayapa ang naging eleksyon ngayong 2025 kaysa sa nakaraang halalan pagdating sa usaping eleksyon-related violence. Dahil umabot lamang sa 44 ang naitalang insidente kumpara sa mga nakaraan na umaabot ng lampas 100 na kaso. Well, anyway, congratulations kung gano'n mga kababayan, no? Kung naging mapayapa po. Kaso ko naging mapayapa na, well, anyway, it's just very good, no? Sign na parang nagkakaisa na tayo mga Pilipino, no? Pero, hindi satisfied yung ating mga kababayan. Biruin mo, yung mga hindi pumapasok sa, kaya dapat tanggalin na itong mga survey firms na ito, survey company, di ba? Walang kwenta. Yung mga pinapapasok nila sa top 12, no? Hindi man lang nakapasok. Sa totoong halalan na. Bali useless po. Sa susunod na election mga kababayan, no? Wag na po tayong maniniwala diyan sa mga survey na yan. Walang kwenta. Biruin mo si Kiko Pangilinan mga kababayan, nakapasok, hindi man lang yan sumayad. Sa top 12 ng mga survey companies, di ba? Hindi Bam Aquino, di ba? Hindi man lang yan sumayad sa top 13, top 12 ng Magic 12 ng kanilang survey. Bakit nakapasok? Nag-number 2 pang wala. Nag-number 2 pa. Nag-number 5 pa si Kiko Pangilinan. Anong nangyayari mga kababayan? Di ba? Comment nyo na lang po ang inyong opinion. At ito po ang, maybe this is the reason why Bam and Kiko, mga kababayan, no? Tumaas yung nila eh. Somehow I agree to Senator Lacson. Ito pong sabi ni Senator Lacson. Kiko, Bam, biggest beneficiaries of Alyansa Duterte Thief, yung aaway, kumbaga, no? Awayan between Alyansa and Duterte, no? Pagpapalitan ng mga maaanghang na salita, no? Pagtatalo ng Duterte ng Alyansa, ang naging beneficiary po ay si Kiko at si Bam, mga kababayan. Pwede, di ba? Pwede ang ganitong reason, di ba? Kung bakit sila nanalo. Kasi nag-focus na eh. Medyo parang pressured na yung tao sa Alyansa and Duterte. So naghahanap siguro sila na medyo kalmado. Kaya napunta dito kay Kiko at saka kay Bam Aquino, mga kababayan. Number 2 at number 5 pa ang nakuha. Diba? Pero di ba nakakaano rin minsan, di ba, kung iisipin mo, sana nakapasok sila pero dapat nandito lang sa baba. Sila pa itong mga top notcher, mga karabinati. Yeah. Kayong mga survey companies, mga budol-budol ka, pera lang ang habulin nyo. Pera lang. Kung sino siguro yung nagbabayad sa inyo, sila yung pinapapasok nyo dyan. Yeah? Alright mga kababayan, ano pong inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang po. At ito, pasadahan po natin itong video ito. Nako, ito mga kabagsak ang mga kalaban ni Vice President Sara Duterte. Ito mga karabin natin, pakinggan po natin ito at bigyan natin ng reaksyon. Ito ang balitang dapat malaman ng taong bayan. Balitang viral ngayon sa mundo ng social media. Taong bayan nagsalita na. Landslide panalo. Na kahit pilit na sinisiraan at halos taklupan na ng lupa at paratangan ng kung ano-ano at kahit kali-kaliwa ang mga kasong isinampa. Mamamayagpag pa rin ang pagmamahal ng taong bayan sa pamilyang Duterte na kahit isinurrender na ng administrasyon sa hukumang Banyaga at dinala na sa The Hague, Netherlands, ay mas lalong minamahal ng taong bayan, lalong-lalo na ang mga Dabawenyo. Pamilyang Duterte mananatili pa rin namumuno sa Davao City. Totoo kaya ito mga kapanig? Ating alamin. Pero bago tayo magpatuloy mga kapanig, kung bago ka pa lamang sa aming channel, ay huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat
lahat pa ng mga bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga kapanig, kakapasok lang na balita. Mga mamamayang Pilipinong Dabawenyo nagsalita na, Duterte mananatili pa ring namumuno sa Davao City. Ayon pa sa post online ng Manila Bulletin, and I quote, Manila Bulletin, Philippines, Mindanao. Duterte's formally proclaimed in Davao City. Davao City former President Rodrigo Roa Duterte, 4 other Dutertes with the hugpong sa Taong Lungsod Party candidates emerged victorious in this year's midterm election here. They were proclaimed winners by the Board of Canvassers on Tuesday, May 13. Former President Duterte secured a decisive victory in the mayoral race despite his detention at The Hague in the Netherlands, marking a return to the post to hold for over 2 decades before ascending to the presidency in 2016. He has now been mayor for 34 of the last 36 years. Official records obtained from the Commission on Elections Davao City said former President Duterte garnered 662,630 total votes. His opponent, former Cabinet Secretary and lawyer Carlo Alexi Nograles, earned only 80,852 votes. The former Chief Executive victory marked his 4th term as a mayor, having served from 1988, 1998, 2001 to 2010, and 2013 to 2016. It is also his first elected position since stepping down from the presidency in 2022. Further cementing the family's hold on local power, the elder Duterte's youngest son, incumbent Mayor Sebastian Duterte, secured victory in the vice mayoral race with 651,356 votes, defeating former Vice Mayor ni Alag, who only had 78,893 votes. Representative Paulo Duterte remains in the post in the 1st Congressional District, earning 203,557 votes, while his rival Puwersa ng Bayang Atleta Party List, Representative Margarita Ignacia Migs Nograles, only gathered 49,186 votes. Mayor Duterte and Representative Duterte did not arrive during the proclamation of the winners, aside from their father. Omar Vincent Duterte, eldest son of Representative Duterte, brought an end to the Gracias family 33-year hold in the 2nd Congressional District of the city, currently under the leadership of the Representative Vincent Garcia of the Lakas CMD and the hugpong ng pagbabago. Omar T. received 160,432 total votes, while his rival Javi Garcia Campos had 90,156 votes. 3rd Congressional District Representative Isidro Unga remains in his post after earning 178,721 votes. His opponent, Nonoy Alag, got 30,687 votes. In an interview before the proclamation, Omar said he is prepared to serve and represent the 2nd District, grateful for all the support he received from his voters. He assured that he will do best to serve them. Thank you very much for your support. I'm more than ready to serve all of you. Indeed, no one can buy Davao City. We've upheld our integrity and principle and proven that Dabaweños are not for sale, Omar said in a local dialect. Rodrigo Rigo Duterte II, second son of Representative Duterte, a namesake of the Duterte's patriarch, secured a seat in the 1st District as councilor with the highest votes of 192,324. He might serve as acting vice mayor, while Bastewe will serve as acting mayor in the absence of the elder Duterte. In a separate interview, Rigo echoed his brother. He assured that he would never disappoint the people of the 1st District and Davao City. He said he and other 7 councilors for the 1st District are ready to serve everyone, especially those in need. Rigo veered that Representative Duterte advised him and Omar to do their best in their respective fields of work, bearing in mind the trust given by the people of Davao to them. He added that their father reminded them not to bring shame to the people. All 8 councilors in the city's 3 congressional district came from the HTL, completing the party's dominance inside the Sangguniang Panglungsod. No Marcos-supported candidate managed to secure a seat in Davao City. End quote. Talagang di umanong isang patunay na ang naging resulta sa nangyaring midterm election nitong Mayo 12 ay nagpapaalala
na di umano lahat mabibili ng pera. Patunay nga dito ang Davao City na matagal nang sinusigaw ng mga mamamayan nito na Davao is not for sale. Nang lumabas nga ang balitang ito ay umani agad ng samut-saring komento mula sa marami sa ating mga So yan mga kabayan, ako panalo lahat ng kandidato ni former PRRD no, dyan sa Davao City. Wala man lang ni isang nakasingit, palakpakan po natin. So, yung mga traidor din sa Kongreso, mga kababayan, ay hindi pinalad, no? Katulad po nila, ito sa thumbnail natin, di ba? Katulad po ni Benny Abante, Castro at itong si Mr. Chair, no? Na si Dan Fernandez, mga kababayan, hindi po pinalad. Kaya mababawasan po ang mga Mr. Chair. Diyan po sa ating Kongreso, mga kababayan. Alright? Ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po sa video ito, i-comment nyo na lang po sa baba. Para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sana